Ito na nga ang 10 dahilan bakit dapat mong bilhin ang minivan. Alright, so nung nakaraan, diniscuss natin yung mga issue na naranasan natin dito kay Avery, dito sa ating gym rebuild, no? And marami tayong sinabi doon na honest issue na na-experience natin dito and kung ano yung naging solusyon natin. So sa mga hindi pa nakakapanood ng video yon, ito yon. Yan, pakiclick na lang dyan. And para maging balanse tayo, no? Ipapakita ko naman sa inyo ang 10 reasons why you should buy a minivan. O, 10 dahilan kung bakit dapat mong bilhin ang minivan. So wala nang patumpik-tumpik pa, unahin natin yung pinakaunang reason. Number 1, spacious. Bakit? Pakita ko sa inyo. Knowing na siya ay minivan at yun na nga, maraming pwedeng sumakay dito at pwedeng ikarga. Kagandahan pang minivan bukod sa ito ay spacious. So napaka-versatile nito. Marami kang pwedeng panggamitan. Pwede mong pangnegosyo, pwede mong pangpamilya. So yan, ilalatag mo lang yung mga upuan. Pwede mo rin siyang pang point to point, no? Pang daily use. Same time, pinaglalamove po natin ito. May mga video ko sa ating channel, no? Na pinapakita ko yung pinagdadaanan natin sa tuwing tayo ay naglalamove. So ito ay natutupi po. Yan, gaganyan nyo lang. Ibababa nyo to. And then, pwede na itong lumapat, no? Mula dyan, papunta rito. And pwede kang magsakay dito ng isang maliit na motor, no? Kasi high roof ito. So, spacious siya. Hindi lang siya spacious sa as in malawak yung pwede mong paglagyan kasi walang mga fairings dito. Walang mga plastic na nakalagay dyan na nagpapakapal. Eh, no? Kasi, ano agad siya, o lata agad siya. Diba? So, manipis lang siya. Pero, enough na ma-protect ka. So, ganyan siya. Kasimple. And that's why, na-maximize yung pagiging spacious niya. Hindi lang din yon, yung kanyang high roof, kasi high roof version po ito, napakalaking tulong. Kasi imaginein mo, napakaliit na sasakyan, pero napakataas ng roof niya. Pag nga po ako may nakakasabay ng mga SUV, halos kasing taas niya. Kasi nagbe-base ako sa side mirror, no? And also, minsan mas mataas pa tayo, kasi nga high roof ito. So, tulad na tulad talaga siya ng isang van na utility van. Siyempre, ginagamit nga ito sa Japan. Sinasakyan ng mga kung ano-anong mga gamit at siyempre ginagawa rin pang service. Number 2 dahilan, napakarami mong pwedeng masakay na tao. Actually, kung ima-maximize mo lang talaga ito, na gusto mo lang malaman kung ilan ang pagkakasya mo, nagawa namin kasya ng 10 actually. Paano namin napagkasya yung 10? So, ganito. So, ang ginawa namin, 4 dito, 1, 2, 3, 4, and then 4 din dito, so 8 na, and then isa dito, and ako. So, 10 lahat. Imagine niyo minivan, pero kasya ang 10. So, van na van talaga yung datingan niya, kasi nagkakasya yung marami. So, hindi naman talaga advisable yun, mas lalo sa mga long ride. Kasi, ito ay ideal for 5 person lang talaga. And, lugi ka sa tinatawag na body to weight ratio. Kasi sabi nila, diba, maliit ito and mababa ang konsumo. I mean, maliit ang makina kaya mababa ang konsumo, pero mas nagiging malakas yung kanyang consumption kasi dahil mabigat yung mga karga mo, no? So, ang gagawin ng makina niya, pipilitin niyang mapaandar. So, mag-exert siya ng fuel. Okay, pero hindi namin na-advise na pasakayin ninyo ng ganun karami. Kasi kawawa yung minivan ninyo and then mako-compromise yung safety. So, ang pinag-uusapan lang dito, pag sinabing capacity, actually, kaya nyo mag-accommodate up to 10. No? Actually, sa lahat naman ng sasakyan, kaya nyo i-maximize yun, pero hindi ngayon yung recommended. Ito na, ang pangatlo namang dahilan kung bakit dapat kayong bumili nito. Kasi ito ay may nakadesign na lagayan ng top load. Nakikita nyo yan? Ito. Yan, yung mahaba na yan. Yan. Naka-design siya. Kala nyo daanan lang ng ano, no, ng tubig pag umulan, tapos dito mapupunta lahat, tapos mapupunta rito bababa. Pero hindi. Ang pinaka main reason talaga nito ay intended for top load carrier. So nakalagay din yan sa rehistro namin na with top load carrier. Hindi nyo na kailangan magpa-modify doon ng lalagyan ng ganitong kabitan. So may matibay na siyang kabitan. Ayan, o. Siya nga pala itong ating top load carrier ay nabili na lang natin sa marketplace. Original from Japan po ito. Okay, the next one, pang-apat na dahilan ay maliit ang makina.
So, ito ay may 660cc lamang and 3 cylinders. So, ganun lamang kaliit yung kanyang makina. That's why fuel efficient. Pero, syempre, yung binanggit nga talaga natin kanina, yung tinatawag na body to weight ratio, nagbavari yung magiging fuel consumption mo sa kung gaano kabigat, kung gaano sinusubukang paandarin yung makina mo, yung sasakyan mo. So, kapag mabigat, syempre, mas lalakas yung consumption kasi maliit yung makina. Pero kagandahan nito, maliit yung makina, maganda siya sa maintenance kasi konti lang na oil ang kailangan mo to maintain this minivan. At the same time, yung mga piyesa nito mura lang din kasi may mabibili kang surplus, may mabibili kang original sa online. Available na ang mga piyesa ng mga DE17, DE64 and yung mga iba nating mga minivan. Ito na, ang panglima. Siyempre kitang-kita nyo naman, napakaraming modifications. Nakita ninyo may mga minivan na ganitong build, Jimry. Yan. Jimry. Meron naman silang high ace. Yan, katulad nyan. Meron din silang mamaw look, katulad nyan. May mga off-road looks. Pwede nyong pang off-road. Pwede nyo rin gawing mga VIP concept. Yan, katulad nyan ni Kaiser Rizaldi. Pwede kayo mamili ng iba't ibang kulay na gusto ninyo. Pwede kayong papamili ng design, ng datingan. Sobrang dami nyong pwedeng gawin dito sa minivan. Kasi yung mga pyesa din nito ay available talaga sa online. Siyempre, ipapakita natin ngayon yung mga modification natin sa ating Jimry. So, ayan o. Yan yung naging modification natin. Hindi. So, ginawa natin yan. Pinagmukha nating off-road si Jimry. Ayan o. Ito yung pangarap natin sa kanya. Pero sa ngayon, hindi pa makasasakatuparan kasi alam nyo na, magastos to, tsaka lalakas sa gas consumption, tsaka kawawa yung makina. Hindi natin alam kung mangyayari to, pero ipina-t-shirt muna natin. Siyempre, sa mga gusto rin magpa-t-shirt, tulad nitong damit ko na dry fit, ayan, tapos may tatak ng ganito, naka-DTF. Ilalagay ko dyan yung link sa description. At pwede kayong magpa-customize sa akin ng t-shirt. Yan, gumagawa kami. At may mga ganyan din kaming mga design. Yan, katulad yan. At marami pang mga design. Siyempre, gumagawa din tayo ng 3D epoxy resin, katulad yan. Pwede nyo rin pong i-check out dyan sa ating link na nakalagay sa description. So, yan o. May nakalagay na pangalan ni Avery. At yung mismong actual niya na generate natin, in-enhance natin, ginawa natin cartoon. So, paggawa na rin kayo. Kahit anong sasakyan pwede, no? Kahit motor din pwede. Or mga customize na naisip ninyong t-shirt, pwede yan. Basta i-message nyo lang kami dyan sa Shopee na yan. Yun, anything. Alright. So, ito na. Pasadahan lang natin ng mabilis yung mga naging modification natin dito. So itong unahan niyang itsura, hindi ganito talaga yung pinaka-itsura niya. Itong grill na to, yan yung buong front na grill na yan, ay from Jimny talaga to. No? Even itong mga signal lights, yan, from Jimny yan. Tapos itong kaha na yan, ay fiber yan, no? Gawa ni Boss Ian, ang ating malapit na builder. Yan, sa Surplus Pinas. Yan, siya may gawa niyan. So, hindi ito bakal. Hindi rin ito sim plastic na or lata na tulad dito. So, hindi rin siya yung plastic na usual na fairings, kundi ito po ay fiber. Yan. Kaya matibay yan, no? Matibay. Hindi basta-basta na yuyupi ito. Yan, no? Mayuyupi na yung kasalubong mo, pero ito hindi pa. Yan, sobrang solid niya talaga and sturdy. Also, ang mga pinamodify natin, nagpalagay din tayo nito. Yan, no? Yung ilaw niyan, additional light. So, hindi yan nakakasilaw, ha? So, nagpalagay din tayo ng top load. Ayan, pinalift natin since ito ay pwede nyong ilip, no? And 4 inches lifted to, so pwede pa tayo magpalaki ng gulong. So, nag-ukit din ako dito ng Jimry. Yun, tapos, siyempre, itong sa likod, baba muna natin. Patri tayo ng Jimry, tapos yung Suzuki. Yan, resin to, no? Panghakot edition. And also, mga resin ito. Ayan, ang resin. Pagawa na kayo. Para long-lasting ang inyong mga sticker. May protection ng resin. And ito, yan na po. So, itong likod ng part ay hindi yung usual. So, ito yung pang Jimny na yung tail light. Ganun yan pag umilaw. Palagay din tayo ng spoiler. Tapos ano pa ba? Ng modification. Pasok tayo dito. Yan, nagpa-upholstery tayo. Yan, so sobrang daming pwede mong gawing modifications ay nasunod ang lahat ng gusto ko. Ito yung pinaka gusto kong part to. Dati kasi, itong sa Japan, ito, nandito to. Pero ngayon, nandito na siya sa kaliwa. Ang kagandahan pa, yung pinipigang part, nandito rin sa kaliwa. No? So, kapag ginamit mo yung kanan mo, since kanan naman talaga yung nagamit pang shift, yan o, pipigain mo ng ganun. Unlike kasi sa ibang builder, nandito yung pigaan. So, ang pampiga mo ito. Ayan. Tapos ito, dahil ito ay turbo, so semi-wagon ang tawag dito, yung brake niya talaga, yung parking brake
na pangpaa. Yun, dati dyan nakalagay. So, ang ginawa natin, pinakonvert natin, pinagawa nating handbrake para spacious na. So, mas marami tayong space doon. Then, yung isa sa natutuwa ako na part ng minivan, yung sliding niya dito. Diba, yung conventional na mga sasakyan, ito, ginaganyan. Pag ganyan ang swing mo, yan. Tapos, ito ganun din sa kabila. Pero ang kagandahan, van na van talaga siya na ini-slide ng ganyan. Ayan o. Ang lawak ng nabubukas sa kanya. At the same time, ayan o, hindi siya nagko-consume ng space dito. Diba? So, sa mga masiskip na parking, maganda to. So, ito ba, ang kagandahan ng minivan ay pwedeng ipasok sa Lalamove. So, ang akin, nakapasok ito sa Lalamove under 300 kilograms category. Meaning, nabibigyan ako ng mga bookings na pang SUV, 300 kilograms category. And at the same time, sedan na 200 kilograms. So, kapag may mga pupuntahan ako or may free time ako, pwede akong bumiyahe, no? Pagkakitaan yung minivan natin. Ang kagandahan, si Lalamove, tinatanggap si minivan as vehicle na pwedeng gamitin pang deliver. So kung gusto nyo na makapag-simula din ng Lalamove journey ninyo, pwede nyo i-consider itong minivan. Dahil mura lang, may makakapagpabuild ka nito ng 300,000 and less or more na budget range, no? And masusunod yung gusto mo. Masusunod yung gusto mong kulay, yung design. At the same time, ang kagandahan nito, sa'yo nakapangalan. Tapos, recondition talaga. So, hanap ka lang talaga ng builder na mapagkakatiwalaan at magaling. Kasi dito nakasalalay yung integrity, no, ng iyong sasakyan. Yung tibay, syempre, matik yan. May mga minor issues yan. Katulad nga ng mga diniscuss natin nung una. No, na nasabi natin yung mga issue. Pero ganun talaga. Since ito ay second hand. Even nga mga brand new, after 6 months, after year, diba? Lumalabas yung mga issue. Minsan nga, saklapan ng issue, makina talagang issue. So, ganun talaga, since ginagamit ng sasakyan. Ang kagandahan talaga nito is, magsisimula ka, hindi ka agad bibili ng tag-1 milyon na sasakyan. Kasi ito, nasa range ng medyo budget friendly. So, kung itatanong ninyo kung sino yung the best na builder, so, I would say, kayo po ang mag-discover noon. No? Sa akin, I found na maganda na builder para sa akin, si Boss Ian. Kasi siya yung builder ng aking minivan. At nagawa niya yung lahat ng gusto kong ipagawa, lahat ng gusto kong ipadagdag, itsura, kulay, kuwang-kuha niya. So, better kung gusto niyo rin ng minivan na katulad nito, na Jimry Edition, pwede niyo siyang i-consider. Siyempre, bukod sa pang-anim na sinabi natin kanina, na pwedeng ipasok sa Lalamove, ay pwede rin itong panlipat bahay. Actually, gumawa ako ng video niyan regarding dun sa kuya ko na lumipat ng bahay. Ito yung ginamit natin. So, sa kasya yung washing machine, kasya yung maliit na ref, kasi yung mga sopa na mahaba, makita ninyo kung paano natin diniskartihan na i-deliver yung mga gamit ng kuya ko doon sa bago niyang bahay. So, panoorin niyo yan. Ayan. At syempre, kung gusto mo pang makita ang mga susunod pang video ng ating minivan, itong ating Jimry, syempre, pa-subscribe naman dyan. Also, i-hit mo yung notification bell dyan para ma-notify ka sa mga susunod nating upload. Alright. So, ang isa ko pang kinonsider talaga dito, ang pang-pito natin, bago i-turn over sa inyo ang sasakyang ito ay full recondition na. No, napalitan na ng gear oil, lahat ng oil na pwedeng palitan ay napalitan na rito. Also, chinek na yung mga brake pad, kung masyado nang manipis, pinapalitan nila ng bago. No? At marami pang mga pwedeng palitan na wear and tear na gagawin nila para ma-recondition ang sasakyan bago i-turn over sa inyo. Versus kasi, dati kasi kinonsider ko rin yung pagbili ng second-hand sasakyan. Ang problema sa second-hand, syempre hindi mo alam yung, maliban na lang kung kilala mo yung may-ari. Hindi mo alam yung history, kung kailan pina-maintenance. So, minsan, tinaturn over sa'yo, hindi pa talaga recondition. Hindi pa napapalitan ng change oil, etc. At syempre, may mga hidden issue din. No? May mga minor issue din siya. Pero, alam nyo, ang assurance kasi ng minivan, no? Since merong builder na hahabulin ka, in terms na magka-problema. Unlike kasi sa second hand, so mas lalo yung mga more than 5 years na nawala ng insurance, wala kang hahabulin. So, gastos mo talaga lahat. Dito sa aking builder, blessed ako dahil 6 months ang warranty ko sa kanya. Responsive din siya. Kapag may problema ako sa unit ko, mabilis siyang nagre-response. Pinakita ko naman dyan yung video kung ano yung mga na-experience nating problema dito. At responsive yung aking builder sa pagtulong sa akin na ma-resolve yung mga issue na to. Ito yung pangwalo natin. Napakarami niyang storage. Alam niyo, nakakatuwa. Kasi ganito.
Dito, sa kabilang part nito, may lagayan ng tools, no? Diyan nakalagay yung ating crocodile na ano natin, yung pangpaangat ng sasakyan. Tapos yung pangtanggal din ng tornilyo sa gulong. Dito nakalagay. Tapos may storage dito, lagayan ng inumin. Kung magpapalagay ka niyan, may another storage ka. Pwede removable din 'yan. Tapos, teka nga, buksan nga natin tong likod para maliwanag. Sorry na. So ayan, yung likod pwede mong lagyan as storage. So, nandyan din yung jump starter and air pump. Meron tayo ditong fire extinguisher. And marami pang tools na in case of emergency. Yan. Ito yung pinaka-paborito kong part. Ayan, no? Nakapaglalagay ako dyan ng 3 payong at kung anumang mga gamit na gusto mong dalhin, no? May another storage ka dyan. Dito pwede mong lagyan pero hawakan to. Tapos yan sa mga gilid na yan. Makalat lang kasi yung mga gamit ni baby. Ayan, no? Ayan, actually dito naglalagay na rin kami ng mga shoes niya, no? Tapos dito meron din dito na storage. Tapos meron din dito under cabin. Ayan, meron din dito. Ayan, sa kabila may lagayan din ng tumbler. Meron din dito tumbler, another lagayan ng inumin din. So, ang dami niyang storage. Tapos ito pa, since yung kanyang shifting ay nandito, so dito nagkaroon ng space. Kasi usually yung mga sasakyan, may mga nakalagay dito na yung shifting knob niya ay nandito. Dahil nandito na nga yung shifting knob niya, so may space ka na dito. Nakapaglalagay din ako ng bag dito. Okay, pang-siyam na natin ang isa sa pinaka-nagandahan kami rito. Kung gusto mo ng mataas na sasakyan, no? Kung mataas yung feeling, pwede mo i-consider itong minivan. Bakit? Kasi bukod sa built-in na talaga na mataas yung kanyang feeling, kasi van type, no? Ang makina niya nasa ilalim ng upuan and medyo naka-elevate ka. Tapos ito lifted pa, no? Kaya mas tumaas siya ang feeling niya. Kaya kapag nakakita kami ng sedan, mas lowered pa na sedan, ang liit niya tingnan. Ang kagandahan naman ng malaki, yung ganito na naka-elevate ng konti, parang nagbo-boost ng confidence, lalo kapag katabi mo yung mga malalaking sasakyan, knowing na itong ating minivan ay maliit. Hindi siya basta-basta lalamunin, no? Parang dadaanan lang. So yun yung ating pang-siyam. Ang taas ng feeling mo dito, oh, pero hindi mapagmataas, ha? Iba yun. Mataas yung feeling kapag ikaw ay nakasakay dito sa ating minivan. Tapos ang kagandahan nga nito, since wala siyang uso, ayan, no? Wala siyang uso sa harap. Walang blind spot dyan masyado. Unlike sa iba na mahaba yung uso. Pero yun nga, ingat pa rin kasi may mga maliliit na bata na minsan naliligaw dyan sa ano na hindi mo mapapansin. So, defensive driving talaga ang pinakasagot. Ingat lagi sa kalsada. Eto na, and yung last natin, yung pang-10. Siyempre, ang ating minivan, originally made from Japan talaga ito. Kagandahan kung originally made from Japan, iba yung quality ng pagkakagawa. Versus kasi sa mga branded na Japan made, Suzuki, Kawasaki, Honda, Yamaha, diba mga ano yan, mga brand ng Japan talaga. Even Toyota, ito talaga mismong gawa talaga sa Japan, as in. So sila talaga yung nag-assemble, doon nag-manufacture sa mismong Japan, no? Versus kasi sa iba, brand lang talaga siya ng Japan, pero inassemble siya sa ibang bansa. Unlike kasi dito talaga, ito ay ginamit una sa Japan na napakaganda ng sistema nila ng pag-maintain ng sasakyan. Kahit 100,000 kilometers na yung tinakbo nito, maganda pa rin yung performance. And yun na nga, yun na ang 10 dahilan kung bakit dapat mong bilhin itong ating minivan. Alam kong hindi lang sasapat ang 10 reasons. Alam ko marami pang reasons, pero for me, yun yung 10 dahilan para sa akin. And pasensya na dahil naka-stay lang to dito, hindi natin napaandar, hindi natin nakita ng mas malaking view o 360 view kasi hindi talaga ako makalabas-labas. Bukod sa nag-uulan din. And nahihirapan ako maghanap ng mga lugar dito na pag-videohan, na tahimik, no? At makakabelo tayo. So, salamat sa pagtsatsaga sa panonood ng ating channel. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe naman. And pahit yung notification bell para lagi kayong updated dito sa ating channel. So, maraming salamat po sa pagsuporta. And magkita-kita tayo muli sa ating video. Hi! Thank you! Salamat sa Diyos. Ingat lagi. God bless. Bye-bye!